I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes. Mapagpalang gabi po pala sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. So yun po, no, kauwi lang din namin galing sa KD House at yun, grabe yung saya namin talaga mga kabisnes. At alam ko, napanood din na rin po yung vlog ng, ayun nga, yung mga pinagkaloob sa amin ng mga sponsors. Agoy, thank you po sa inyo lahat. Ma'am Jet, Ma'am Sophie, Sir JB, kay Mama Tet. Salamat po sa sa lahat po ng mga pinagkaloob niyo pong biyaya sa aming lahat, sa buong ka-business family. Grabe. Sobrang saya lang talaga mga ka-business, sobrang enjoy. Alam niyo yun mga ka-business, no? Kasi nang saya lang. Alam niyo yun yung shoutout pala dito kay wait lang. Ano pangalan nun? Mary Ann Velez, no? Shoutout sa iyo, Mary Ann Velez. Di ako gusto ko lang iyan din mga kabisnes. Kasi di ko alam kung bakit siya gano'n, or siguro taga-kabilayan. Pero hindi po kami nag-feeling close dun sa Alam niyo po, alam niyo yung sponsor na yon na napunta dun sa bahay nung Sabado. Ang lang nila mga kabisnes, yung napaka-heartwarming. Heartwarming. Hindi talaga sila, yun bang kahit first time lang namin sila nakilala, nagkasama namin is, alam mo yung parang feeling namin, ang tagalan namin silang kakilala. Ganun sila sa kabisnes. Kasi, yun pala mga kabisnes, pag nanonood sila, no, silang lahat, is sabay-sabay. Kasama namin sila araw-araw. Bawat gabi, kasama namin sila. Kasi, andun po sila nanonood palagi sa kabisnes. Sa kabisnes official na mga kabisnes official sa mga kagwangs yun. Nanonood po sila, kaya salamat po sa inyo ma'am, sir. Walang sawang suporta niyo po at pagmamahal po talaga. Sorry po sa buong ka-business family. So, yun, wag na natin patagalin mga ka-business kasi maraming nag-aantay po ng aking reaction video. Char. Kasi hindi ako nakapag-reaction kahapon. So, eto ngayon ang ating reactionan mga ka-business. Pinagtyagaan ko talaga to. Grabe. Pinagtyagaan kong anuhin to mga ka-business. Alam niyo yun, yung hanapin. Ang reaction na natin ngayon ay walang iba kundi si Rick Aningat. Rick Aningat. Saan ka ba nagsimula? Paano ka ba nagsimula? Paano ka ba promote ng isang ka-business? No? So, ayan, subaybayan natin mga ka-business, no? Kasi, alam niyo yun, hindi ko in-expect. Honestly, hindi ko in-expect to mga kabisnes. Kasi parang, nung time na nag-vlog siya neto is wala ako doon. Nasa kusina yata kami noon. Nang nag-vlog siya doon sa loob ng KD House. At doon nyo makikilala, no? Basta, abangan nyo to mga kabisnes. Pakinggan nyo na lang ang ingay. Ang daldal ko no? Ito So, makikita nyo sa tabi ko, yan yung regalo ni Papa Dings kay Ate Mario sa siyang... This was 2 years ago. So, yun. Ito nga po pala sila. Mga ka-business. Papa Dings. Guys! Diba? Alam nyo na kung anong tawag. Sabi niya, anong tawag nito sa Sabi ni guys! Mga ka-guys, doon siya nagsimula, mga ka-business. Ang tinatawag niya itong ka-basher ay si Bay. Kasi nga si Bay ay marami talagang bashers noon. Noon, mga ka-business. So, ito. Sa'yo po si Ate Mari. Ay, salamat po sa bisita. Okay naman po. Okay. Salamat sa ice cream na... So, lagi lang kayo tututok dito kay ka-business at kay Papa Dins. Huwag kayong magsasawa. Ako na nagsasabi sa inyo, kung kayo nandyan, ako nakakasama ko sila. Ayun ba, So, yun yung tinutukoy niya na nakakasama. Yun naman pala Rick Aningat no? Sana maalala mo lang to nung mga bagay na to, no?
kung paano ka nga ba nagsimula. Kasi alam niyo yun mga ka-business, tiningnan ko yung ano niya talaga, channel niya. Gusto mo, ma? Ang most popular videos niya po talaga, wait lang po, inom lang po ako mga ka-business. Thank you. Popular videos niya is, alam niyo yun, yung tataas ng views niya is from ka-business. Yun talaga. From ka-business na mga videos niya. So, sana rin kaningat gaya nga nasabi mo, kayo nandyan lang ako, nakakasama ko sila. Napakaswerte mo sana eh. No? Napakaswerte mo. Boy, Rick. Pasensya na mga kabisnes kung hindi talaga ako kasi kung pwede lang talaga, gaya nga sabi niya, okay, na magsaulian kami ng kandila. Kung pwede nga lang sana talaga na ganon, or yung ipabura yung pangalan niyo sa marriage certificate. Huwag kang ganyan na. Maririnig dito. Sorry. Pabura, gagawin namin mga ka-business. Kahit magbayad kami, gagawin namin. Gusto namin siyang burahin. Talaga sa, namin, sa marriage certificate namin bilang ninong. Sorry kasi hindi ko in-expect na ganito eh. Diba, mga ka-business namin minamahal. Medyo lang tayo ngayon mga ka-business. Chill-chill lang yung sasabihin natin. Not so harsh. Not so harsh. Gusto ko lang din ipana sa inyo. Ipabatid. Kung paano at kung gaano siya mga ka-business. Alam niyo yun yung katuso. Kung gaano katuso ang isang Rick Aningat. Dito nyo malalaman yun mga ka-business namin minamahal. So, tuloy natin. Guys, ang tawag guys, ayun po, yung mga ka-business natin na makakapanood po rito sa vlog nito ni Kuya Rick Aningat ay patuloy natin suportahan po. Suportahan natin siya po. Isa rin pong charity vlog. Ginagawa mo! Ano yan? Mawala na po si Intoy. Charity vlogger din po yan. Magaganda yung kanyang mga contents sa suportahan po natin. Nagsisimula pa lang po. Sana bigyan natin ang pagkakataon na may pagpatuloy niya yung kanyang magandang layunin para sa ating mga kababayan na makatulong din naman. So, grabe no? Prinomote ka ni ka-business. Yan sanang itatak mo sa utak mo, Rick Aningat, no? Yan, hindi ko wala ako dyan mga kabisa. Honestly, wala ako dyan. Nasa kusina kami ni Nika. Yung time na yan, kasi hindi ko talaga nakita. Inahanap ko yung mukha namin. Wala akong makita eh. So, alam niyo yun mga ka-business, kung paano siya prinomote, pinagkatiwalaan ni ka-business. Diba? Hindi mo nalala itong mga bagay na to, Rick Aningat? No? Siguro dito nagsimula yung yung inggit mo. No? Kasi, honestly, hindi mo gagawin lahat ng to. Hindi ka magiging ganyan kung hindi ka naiinggit eh. Kung walang pinagmula kasi wala namang, kahit sabihin na natin, no, na pinagmumura ka, nasabihan ka ng ganon, yung sinasabi mo sinisiraan ka, pero honestly, Rick Aningat, to be frank, or to be frankly speaking, tama ba mga kabisnes, frankly? Sa totoo lang, hindi ka namin siniraan. Hindi ka namin siniraan sa publiko, yun ang totoo. Sinasabi lang namin yung nalaman namin. No? Honestly, sila kuya, sila ate, walang alam yun nung una. Napaka-blind nila kung hindi lang kami kinausap nung mismong sponsor or nung subscriber na yon. Hindi namin malalaman. Hanggang ngayon, tiwalang-tiwala pa rin kami sa'yo. Yung sinasabi mo na, yung sinasabi na kaya ka namin sinisiraan just for the views para daw magkaroon. Ang tanong, sikat ka ba? Diba? Sikat ka ba? Para magka-views kami sa'yo? Sa tingin mo ba talaga yung honestly kung yung i-compare yung views ng pagsasalita namin na yon, compare sa views kay Kuya Bong, ang layo, pre. Ang layo, honestly, ang layo. Diba? Kaya huwag mong pangarapin, no? Na kaya namin sinabi or nilabas yung totoo is just for the views para may content. No! Walang ganon, Rick.
Sa totoo lang, walang ganun. Sinabi namin yung totoo para maging awareness din yun. Sana sa mga ano na rin, alam mo yun, yung mga nakakasalamuha or yung mga sponsors na galing sa ka-business na hindi namin na-expect nga no? Na pagsasalitaan niya kami ng ganun. Especially ka-business family kay kuya. Kasi Diyos ko Marimar. Ni sa hinagap, hindi naisip nila kuya yung nagagawin mo yun sa kanila, sa aming lahat. Tiwalang-tiwala kami sa'yo, Rick. Grabe. Sobra yung pagtitiwala namin sa'yo na sinira mo lang ng ganun-ganun lang. No? Rick, aningat. Sana malala mo to kung paano ka nagsimula. Ito yun, Kung paano ka nagsimula. Saan ka ba nagsimula? Paano ka ba promote ng isang ka-business, ng isang papadins? Diba? Wala ka sa kinalalagyan mong maging vlogger, hindi mo makikilala lahat ng sponsors. Si Okray, si Clarissa, hindi mo makikilala lahat ng yan. Yung mga viewers mo, hindi mo makikilala kung hindi dahil sa ka-business. Yan ang lagi mong tatandaan, Rick. Yan sana isaksak mo sa kokote mong nakalawang na. Diba? Yun ay sa akin lang naman, mga ka-business. Kasi, syempre, kailangan din nating balikan. Saan ba ito nagsimula si Rick? Ano ba yung nakilala? Kasi may mga bago tayong mga viewers, diba? So, para makilala rin nila kung sino ba tong Rick Aningat na ito. Kung bakit nga ba sobrang nasaktan kami sa ginawa niya sa ka-business family. Mga ka-business. So, tuloy natin. Ayun. So, ito, kasalukuyan kami ngayon. Yun. So, isunod natin yung next. Isunod natin yung next. Next video. Roll VTR. Kaya, mas maganda. To, pakinggan nyo to mga ka-business kung paano siya tinulungan ni Kuya. Kasi mag-outro na sana siya neto tingnan nyo. Ay, paano, pakinggan nyo. Kaya, mas maganda yung ni Papa Dins yung mga ganyan para hindi lang kahit tulog. Imagine niyo yun, kabago-bago niya. Parang inano niya agad yung ka-business. Yung parang, alam niyo yung sinasabi namin, di ba mga ka-business, pailalim kong kumilos. Pakinggan yung maigi lang kahit tulog. Parang pinapalabas niya ba na walang ibang trabaho ang ka-business family kundi kain, tulog. Kain, tulog. Yun yung parang pinapalabas niya mismo rito sa video niyang ito. Sa vlog niya na ito. Kumuha lang kasi ako ng mga clips dito mga ka-business. Kumuha lang ako ng mga simple clips kung paano ba siya. Kasi inano ko talaga, sabi ko, paano ko ito nagsimula tong taong to? Diba? So, dito ko napagtanto mga ka-business kung paano siya prinomote nila kuya. Grabe yan. Grabe talaga. Tingnan nyo mga ka-business. Oh, excuse me, wala kaming kain tulog wala kain, tulog, pero banat. Sabay bawi niya, no? Kasi napuna siya ni kuya Pinuna siya ni kuya no? Yun ang ibig ko sabihin. Tapos, to. Kain tulog din tayo. So, yun lang guys. Maraming salamat. Mamaya mo nang tapusin. Diba? Mag-outro na sana siya. Pero ang minutes pa lang nito, siguro nasa 5 minutes yung vlog niya na yun. Gusto niya nang mag-outro. Pero, sinawata siya ni kuya. Kasi alam ni kuya Diba mga ka-business? Alam ni kuya kung yung vlog, wala kang aano dun sa 5 minutes lang na video. Wala kang mapapala dun sa 5 minutes na video na yun. Parang nahulog lang yun na shorts video. Sa totoo lang. Kaya sinawata siya ni kuya. Kasi saglit pa lang siya nagbablog So, pakinggan yung mga ka-business. Tapusin mo naman yung mga mamadali. Hindi yung mga guys natin. Ako na, pero ako. Ayan, guys, pamanin sa inyo Kasi parang naiilang. Pakinggan nyo to. Naiilang
lang si Boss Rick mag-vlog. Ang totoo po niyan, hindi pa siya sumasahod. Oh, imagine ninyo mga ka-business, kung paano, inano talaga ni Kuya na hindi pa siya sumasahod. Kasi nga gusto ni Kuya, suportahan siya ng buong ka-business, community, ka-business family, ka-business viewers. Ganon yung gusto ni ka-business. Hindi lang dahil sa lagi siyang napunta doon or kung magdala siya ng kung ano-ano. Kundi gusto ni Kuya na umangat din siya. Alam mo kasi ang pag-angat kasi ng isang tao, hindi lang dahil sa kung iba-vlog ka niya is yun na yun. Dapat may work. Hindi ka pa rin aangat kung ikaw mismo hindi mo tinatrabaho yung pag-angat mo. 'Di ba? Pero dapat sa malinis na paraan. Sana. No, mga ka-business. So, ito na. Sa pag-vlog. Now, syempre, para kasi sumahod, pagka ikaw isang vlogger, kailangan masipag kang mag-vlog, upload, diba? So, mag-vlog. Yun yung sinasabi ni Kuya na dapat masipag ka sa pag-vlog, sa pag-upload, para umangat din yung channel mo. Kasi, once kasi na ang may isang araw kang nag-skip ng isang video na hindi ka nag-upload, sigurado yun, bagsak analytics mo agad doon. Kaya nga kami, kung napapansin nyo, hindi talaga kami nag-i-skip ng vlog sa isang araw, mga ka-business. Kahit maikli lang, basta may upload. Kasi, bagsak analytics mo once na may isa kang vlog na hindi nagawa. No? Na hindi ka nakapag-upload pala. So, ayan, pakinggan nyo ulit, mga ka-business. Nang mag-vlog, upload ng upload. And support ko natin si Sir kapatid mga ka-business. Napakabait po yan. Mabait po siya. Totoo po. Mabait. Yun ang inaakala naming lahat. Mabait. O, diba? Galing kay Kapapa Deans, kay ka-business, mabait. Kasi yun yung pinakita niya sa aming lahat, mga ka-business. Rick Aningat, ang galing mo talaga, Rick. Palakpakan ako dyan sa'yo. Saludo ako dyan sa pagpapakita mong ganun. Dati. Salute sa'yo. Nakakala namin, totoo, yung pinapakita mong yun na mabait ka. Mabait ka. Yun yung pag-aakala naming lahat patungkol sa'yo. Grabe, Rick. Alam niyo yon, yung gusto mong mga ka-business, gusto naming maalala, Rick, at ipaitindi sa inyo, kung paano ba si ka-business, paano ba niya trinato si Rick Aningat. Diba? Para ganituhin niya kami. Para ganituhin niya si ka-business, na para bang walang ginawang mabuti sa kanya. Diba? Ang ano lang naman kasi mga ka-business sa mga bagay na ganito eh. Simple lang eh. Alam mo yun, kung may galit kasi sa isang tao, kung nagalit ka sa isang tao, alalahanin mo kung paano ka naman niya, yung good side ng pagsasama nyo. Diba? Sakta naalala niya. Kaya nga lang, wala tayong magagawa mga ka-business eh. Ito mga ka-business, serious lang to ha. Dito natin gagawin muna masyadong katatawanan kasi ito ay serious matter. Para din natin sa mga viewers, malaman nyo baga. At may paintindi namin sa inyo na sino nga ba ang tunay na ka-business? Paano niya ang pinakisamahan? Kung paano siya makisama ang buong ka-business family, especially Kagwangs, ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Deans, Boss Dave, Budang. Paano makisama sa mga taong bago lang naman namin nakakilala? Diba? Or nakasalamuha. Pero, binigyan ng pagkakataon para sana sa pamilya niya, para umangat din siya. Hindi lang ang ka-business official, hindi lang mga Kagwangs, kundi syempre siya sana noon. No? Mabait po yan. Walang alupiro. Mabait siya. Yun nga lang, medyo mahihayin siya. Kanina, pinagpa-vlog namin. Ayaw niya. Sabi ko mag-vlog ka kasi sayang ng pagkakataon. Doon sa mga aspiring vloggers, huwag kayong magdalawang isip. Minsan kasi, yung mga content natin, in-upload natin, hindi natin inaasahan
na yun pala yung magbibigay sa atin ng maraming views. Diba? May mga ganun pagkakataon eh. Iniisip. Si Ka-Business na po ang nag-vlog nito sa ano niya, sa channel niya. Kasi nga nakitaan niya na nahihiya ko no. Nahihiya ko no. Si Rick Aningat. So, sabi ni Paps, mabait talaga. Mabait. Mabait sa kung mabait. Pero sino bang mag-i-expect mga ka-business? Na yung pinakpakita palang kabaitan, kuno, is yun pala ang magiging parang naging disaster sa buhay ng ka-business, family. 'Di ba? Yung inaakala mong taong mabait, siya palang tutuklaw sa inyo, sa'yo. O, 'di ba? Rick, tama o mali ako? 'Di ba? Natin na yun ang mag-views, yun pala ang walang masyadong views. So, siyempre, practically speaking, kapag ka-vlogger ka, pangarap mo. Ay, sorry. Lang natin ito mga ka-business ng volume para mas malakas. Sabi ko mag-vlog ka kasi sayang yung pagkakataon. Then sa mga na natin. Mga content na yun pala yung magbibigay sa atin ng maraming views. Diba? May mga ganung pagkakataon eh. Iniisip natin na yun ang mag-views, yun pala ang walang masyadong views. Siyempre, practically speaking, kapag paglang. Kaya po pala ka-business pumunta ako rito. Nadadamay ako sa pagkagwapuan nitong talaga. Diba? Ang galing pang mambola mga ka-business. Ganyan yan siya. Ganyan ang ugali ni Rick Aningat. Ang galing yan mambola. Bula-bulahin ka lang yan sa Siyempre may camera eh, diba? Bola-bola muna. Shoot! 3 points. Bola. Bubulahin ang bubulahin. Pero pag nakatalikod, ganyan, ganyan yan siya. Yun ang ugali ng isang Rick Aningat. Totoo yan, hindi ako nag-ano mga ka-business. Yun talaga. Di ba, Rick? Aminin mo. Pero alam ko naman hindi ka aamin. Sino bang ang aamin? Rick Aningat, di ba? So, tuloy natin mga ka-business. Si Papa Dave, siya kasi ka-business. Naku, para sasabihin nyo, huwag na kayo bumalik sa ibang bansa. Bola pa, no? Bola. Guys, support natin sa... Yung Rick Aningat, huwag niyong balik na rin. Diyan nalaman yung na huwag babalik ta rin yung Aningat. Kasi alam nyo na kung ano yung pagbabalik ta rin. Di ba, imagine niyo mga ka-business, Aningat. Kasi yun pala siya. Sorry po, sorry. Ano ko lang naman mga ka-business. Huwag mo yung skipping. Sa'yo po mga ka-business, audio vibes lang itong vlog na to. Gusto ko lang po talaga ipakita yung support ako dito kay Boss Rick. Oh, di ba? Kung paano pinakita ni ka-business yung suporta sa Rick Aningat. 'Di ba? Hindi mo man lang naisip 'yun. No? Kung paano pinapakita ni Kuya yung suporta niya sa iyo. Na pwede kang mag-vlog sa loob ng bahay ng KB House. Hindi yan nagagawa ng ibang mga Hindi yan nagagawa hindi yan nagagawa ng ibang pinopromote ni Kuya na laging napunta doon. Hindi nagagawa na sa loob ng bahay nagba-vlog. Bukod tanging ikaw ang pinagkatiwalaan ni ka-business na labas-pasok para i-vlog. Tapos tatraydorin mo lang. Rick Aningat, tatraydorin mo lang. Diba? Grabe ka talaga. Di ko mga ka-business, di ko kaya. Alam niyo yun, habang pinapanood ko to kanina, napapaganon talaga ako, napapailing ako. Grabe, ang saya-saya. Alam na alam mo yan eh. Alam na alam mo yan pagka behind the camera. Alam mo kung gaano kasaya ang mga kagwangs, kulitan, yung tawanan. Pati ikaw, nakikitawa ka, nakikisaya ka. Pero sa likod pala nun,
nung sa kasiyahan na kasama ka, puro paninira pala. Puro ano palang ginagawa mo. 'Di ba? May pa-record ka pa. Grabe. Imagine niyo yun mga ka-business, ang kasiyahan, tapos yung may isang tao pala nag-bitter, hindi yung ba parang dahil sa sobrang insecure niya, sa sobrang inggit niya. Siguro kasi siguro wala pa siyang neto, no, mga ka-business. Siguro dahil nasa nakikita niya, natatamasa or nabibili ni ka-business, napupundar baga, nagkaroon siguro siya ng adikain or parang mga ka-business na, ay gusto ko rin ng ganito. Kaya siguro niya nagagawa yung ganung bagay na maging traidor or maging siya, nagagawa niyang maging manira para sa, hindi ko alam. Honestly, hindi ko alam anong pinakadahilan niya at nagawa niya yun. Alam niyo mga kabisnes, sa totoo lang, kung kayo yung makausap ng sponsor, mangingilabot kayo. Na, ang tagal na panahon, ilang taon namin siyang nakasama. Ilang taon namin siyang pinagkatiwalaan, minahal bilang isang kapamilya or naging parte ng kabisnes family. Tapos maririnig namin ganun, tugmang-tugma. Oh my God. Nakaka-heartbroken. Noon, heartbroken kami noon. Ngayon, hindi na. Nagagawa na lang namin siyang tawanan. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi namin, pinakita ng Panginoon na hindi kami pinabayaan baga na patuloy niyang lukohin, patuloy niyang pagmukhaing tanga or patuloy niyang traidorin ang kabisnes family. Napakabuti pa rin ng Panginoong Diyos, mga kabisnes. Hindi kami pinakita sa amin yung katotohanan eh. 'Di ba? Siguro kung hindi kami nagkaroon ng YouTube channel, hanggang ngayon hindi namin alam yung ganung bagay. Hindi, mga kabisnes. Kasi hindi magre-reach out yung sponsor. Buti na lang kako, may nagkaroon kami ng channel. Naging way yun or naging daan yun para makausap namin yung taong yun. 'Di ba? So, pakinggan nyo pa ito, mga kabisnes. Usual na mga ganap ng purit sa bahay. Katatapos lang namin mag-celebrate ng birthday ni Mrs. Ka-Business. Ayun, nakapagbigay na ng mga regalo. Tapos ito nga po, yung vlog nito, yung regalo. Alam mo, anong tatawag ko kasi may mga kabasher na. Si Bay kabasher. Pwede siguro Mga kuyari. Kuys! Mga kuys! Hindi, paano pagka babae? Mga tes! Marites! Pambira. Di ba, mga kabisnes? Alam niyo yung kasiyahan, natural na kasiyahan, kasi off-cam, ganito pa rin kami eh. Masaya. Talaga, sa totoo lang, mga kabisnes, kahit off-cam, masaya. Medyo inaantok na kasi ako, mga kabisnes, pasensya na. Ganito lang, masaya lang. Alam mo yan, Rick, aningat eh. Alam na alam mo yan. Alam na alam mo yan. Yung sinasabi na minsan nagagalit si kuya, hindi naman naiiwasan yun. Sinong tao bang hindi nagagalit? Ikaw ba, Rick, aningat? Tatanungin kita. Hindi ka ba kahit kailan nagalit? Andun yung na nagagalit si ka-business, napapagalitan kami, napagsasabihan. Natural na yun. Kahit saan naman wala namang trabaho na hindi ka napapagalitan eh. Di ba? Hindi ka naman papagalitan, wala kaming mali. Oo, hindi naman kami papagalitan kung wala kaming naging mali noon. Dapat alam mo yan, hindi mo dapat i-think negative yung ganung bagay na porque pagsasabihan kami is parang dating sa'yo negative. No! Kami nga tinitik nga namin as positive eh. Ikaw negative. Kasi kung makapagsabi ka dun sa comment section mo na, kung alam nila kung paano yan, ganunin yung mga kagwangs. O, diba? Pasalamat ka nga eh. Nakasalamuha mo kami. Nakasalamuha mo sila ka-business. Bihira lang yung ganung bagay. At bukod tangi ka lang sana. Kaya lang, alam na. Ano ba tawag sa'yo dati? Ha? Hindi, huwag na. Ano ba yung mag-isa ko komportable? Massage lang yan. Wala, ilang taon sa akin. Ayun na, malapit na po matapos.
guys, ayan o. Yan. Malapit na pong matapos. So, malapit na rin pong basta hintayin nyo, baka bukas, wala nang dyan. Wala nang dyan. So, yan. Next natin mga kabisnes. Kasi may inano ako dito na nakuha kong clip. Ito. Pakinggan nyo to yung outro na to mga kabisnes. Wait lang. Lakasan lang natin. Para marinig ng lahat ng kabisnes. Ha? Grabe. Ang saya lang sana mga kabisnes, no? Ang saya lang sana yung ganoong bagay. Pero bakit Rick Aningat? Bakit ganon yung naging gawi mo? Kasi siya nakikita. Sa tingin mo ba Rick, yung inggit na yon may napala ka? Alam mo kasi, kung trinabaho mo lang sanang maigi, no? Yung pagbablog mo. At saka, alam mo yun, kung hindi mo iaano sa puso mo yung inggit, siguro hanggang ngayon nasa kabisnes ka pa. At, mas ano pa yung channel mo. Yun kung hindi ka sana nainggit, no? Rick? Kasi, ang nangyari kasi mga kabisnes, no? Dahil sa puno siya ng inggit sa puso niya, nagagawa niya yung mga bagay na, alam niyo yun, na hindi niya naisip na kaya niya palang gawin. Or baka ano na talaga yun, ugali niya na talaga yung ganun. Na ano ko mga kabisnes, nangingilabot ako, alam niyo yun. Kung paano siya nagsimula, Diyos ko. Tapos makikita ko sa ano niya, sa channel niya, ang pinakamaraming views is puro sa kabisnes. Sabi pa ni Kuya, isang mapagkakatiwalaang tao to. Pagkakatiwalaang tao. Yan. Yun pala, alam mo kasi Rick, ganito yan Once kasi na ang pagtitiwala, masira, wala na. Mahirap nang buuhin yun. Yung tiwala kasi, no? Rick Aningat. Inaano mo yun binubuo mo yun. Unti-unti mo yung binubuo sa puso at isip naming lahat. Yung tiwalang yun. Nung andun na yung pagtitiwala namin, saka namin nalaman na, ay, ang taong to hindi kailanman dapat pagkatiwalaan. So, ang nangyari, yun na nga, nagkamura-murahan na, nagalit-galit na. Pero naisip ko kasi, kahit gaano pa kalaki yung naging alitan, nadadaan kasi yun sa mabuting usapan. Ano nga siya? Guilty? Oo, yun ang nangyayari rin. Kaya ayaw mong makipagbate kasi guilty ka. Hindi mo matanggap sa sarili mo na nabuking ka na. 'Di ba? Yun yung totoo, 'di ba? Hindi mo kailanman matatanggap sa sarili mo na booking ka na kasi yung alam mo yun, yung tiwala na nasira mo kahit kailan magkatiwala man ulit. Andun pa naman yung tiwala pero hindi na yung katulad ng buo. Andun na yung lamat. Nabawasan na imbis na 5 yung tiwala, naging 2 na lang o naging 1. Yun yung nangyari. At hindi mo kailanman matanggap sa sarili mo na ikaw ay nabuking. Yung plano mo. 'Di ba? Kasi imagine mo, sa'yo rin naman ang galing yung comment na may record ka. May mga records ka. Ang tanong, bakit mo ni-record, Rick? Bakit mo ni-record? Hanggang ngayon, hindi mo kayang sagutin yan 'di ba? Hindi mo kayang sagutin na bakit may mga advanced recording ka. Na dito naman,
sa lahat ng mga vlogs mo, ang saya-saya mo kasama ang ka-business family. Sige nga rin, aningat. Bakit nga ba? Tanong namin sa'yo, tanong yan ng bayan, bakit nga ba? Bakit may advance recording ang isang Rick Aningat? Samantalang, labas-pasok siya sa ka-business. Pinagkatiwalaan. Hinahayaang mag-vlog hanggat gusto niya. Hanggat gusto mo, alam na alam mo yan. Pero nagawa mo pa rin try rin. Ang taong, ganito lang yan eh. Ang ahas talaga, tinutuklaw niyan. Kahit yung taong nagpapakain sa kanya. Hindi man literal na pinapakain ni ka-business si Rick Aningat. Pero yung taong tumulong sa kanya, tinuklaw niya. Dahil lang, dun nga, sa inggit. Inggit ang pinagmulan. Rick Aningat, aminin mo man o sa hindi. Hindi mo maamin sa sarili mo kasi yun ang totoo. So, ito na tayo ng mga ka-business, no? Ito naman yung time na nagluto siya ng pansit. Ito yung sinasabi niya na scripted daw, pinapaluto ng pansit. Samantalang, makikita nyo rito mga ka-business, tulog pa sila ate at kuya. Madilim pa yung kusina doon. Makikita nyo yung nandito sa vlog niya. Madilim pa. Kasi nga, tulog eh. Hindi alam nila ate at kuya na magluluto siya noon ng pansit. Pumunta siya sa KD House. Tapos, tingnan nyo mga ka-business. Wait lang. Iyan lang natin. Volume. Sa mga kainan, ito yung mga nabili kong ingredients. Siyempre yung pansit, pansit canton, tapos sa ano lang natin mga ka-business. Hanapin lang natin mga ka-business. Hindi ito, hindi ito. Wait lang. Ito ba? Ito. Ito pala. Sorry. Hindi pala yung isa. Ito pala yung tulog sila kuya. business at magluluto po kami ulit. Ito po, nakabili na ako kanina sa palengke. Doon sa mga subscribers ko, maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa channel ko. At lalong-lalo na po kina ka-business, kay Papa Dins. So lagi po kayong mag-iingat. Oh, 'di ba? Ang galing pa niya. Lalong-lalo na po kay ka-business, kay Papa Dins. Sa lahat ng subscribers niya kasi ang subscribers naman niya talaga ay nanggaling sa ka-business official. 'Yon ang totoo. 'Di ba? Hindi mo may pagkakailayan, Rick Aningat, na ang subscribers mo ay galing sa ka-business official, ka-business family, kay Papa Dins TV. Hindi mo kailanman maipagkakaila ang bagay na yan. Yan. At medyo tatawagin ko na po si Intoy para makapagluto na kami. Good morning, good afternoon, good evening po. Saan man po kayong panig ng mundo. Sa lahat po ng sumusuporta po sa channel. Ayan o, mga ka-business o. Ikita niyo yung may blue dyan sa ibabaw. Yan yung kusina nila ate. Madilim pa yan. Ang ilaw lang na color blue na nakaano sa kisame. Yan lang po yung umiilaw. Yan yan sa likod niya. Yang blue. Kusina po yan. Kusina nila ate. Tulog pa kasi sila nang dumating siya dito. Ko at sa kay ka-business, official at Papa Dins. Kamusta po kayong lahat dyan? Lagi po kayong mag-iingat. So, for today's vlog, alam nyo na po kung ano gagawin ko rito. Nasa kitchen na naman po ako ni ka-business. Oh, imaginein mo, nasa kitchen ni ka-business, tapos isusumbat mo sa amin yung pinakain mo pansit. Lang yan mga ka-business. Susumbat mo yung mga napakain mong pansit. Hindi mo man lang naisip na doon ka nga nagluto. Kaninong gas ba yun? Ha? Rick Aningat, kaninong gas? Char lang. Hindi naman sa panunumbat. Pero sana naisip man lang yan, no, mga ka-business, no? Ang mahal-mahal kaya ng gas, mga ka-business. Grabe. Ang mahal kaya ng gas. Tapos isusumbat pa yung pagluluto ng pansit ko. Kaya yun. Magluluto na naman po ako ng healthy food para sa kanila. So ngayon po, pakikita ko po muna sa inyo yung mga ingredients ko. So syempre, Ingredients na yan. Iyan na natin.
So, tingnan nyo kung sinong kasama niya mga kabisnes ha. Para pagising nila. Ako ang katuwang-tuwang niya niyan mga kabisnes. Ako ang katuwang niya nung nagluluto siya ng pansit. Ako ang tagahiwa. Kasi nga, hindi pa kami kasal nito ni Bay. Magiging ninong kasi namin siya noon. So, ano din kasi ako mga kabisnes. Ako kasi ang klase ng tao na alam niyo yun na kahit saan mo ko ilagay, talagang kung sino yung makakausap ko, sino yung maano ko, kwentuhan ko talaga nagkukwentuhan. Yung parang, para hindi siya mailang ba? 'Di ba? Ganun ako. Para hindi mailang yung isang tao. Kaya, yun yung ano ko sa kanya, inaasikaso ko talaga siya. Kinakausap, ganyan. Ganun kasi ako mga kabisnes. So, ewan ko, ang hirap lang anuhin talaga mga kabisnes eh. So, ituloy natin. Para pagising nila, meron na po silang breakfast. Oh, narinig nyo yun ha, para pagising po nila, meron na silang breakfast. So, yun sinasabi niya mga scripted. Sa utak niya lang yun. Na sinasabi niya scripted. Paano mag-i-scripted? Samantalang, tulog. Pagka hindi tulog, pagka yung medyo hapon na siya or ano magluto, andun sa loob sila ate at kuya. Hinahayaan siya. So, paano nagiging scripted, Rick? Diba? Rick, aningat. Rick, aningat. Rick, aningat. Nananawagan ako sa'yo. Paano? At syempre, sino magiging katulong ko? Syempre, yung isang chef, si June. Oh. Katulong ko. Isa pang chef. Ah, char! Diba, mga kabisnes? So, ayun niyo po at prepare po muna namin. Ito na yung nagluluto siya mga kabisnes ha. I-forward na natin, no? Fast forward lang natin saglit mga kabisnes kasi ito. So yun, tapos na po kami magluluto. Tinawag na ni Papa Dins ang mga kagwang para kumain, para mag-breakfast kasi may mga mission po. Malay nyo po, kasama po ako sa pagmi-mission, di ba? Oh, di ba? Alam niyo yung ganong salitaan niya mga kabisnes, may ibig sabihin yun eh. Ganyan yan siya lagi. Alam niyo yun na pag pumupunta siya dun sa kabisnes, lagi niya yung sinasabing ganun mga kabisnes na malay nyo, kasama ako. Sinabihan naman siya ni kuya na pwede siyang sumama anytime. Hindi na kailangan pagsabihan. Lagi niya sinasabi, hindi mo na kailangan pagsabihan, Rick. Pwede kang sumama sa pagmimisyon. Makain ka na dun. Thank you, nak. Mamaya. Diba? Pwede kang sumama sa pagmimisyon kung gusto mo. Walang problema doon. Pwede kang mag-vlog. Basta patapusin mong mag-vlog si kuya. Anytime. Alam mo yan, Rick, aningat eh, diba? Naano lang talaga ako sa'yo, bakit ganun ka? Bakit ganyan ka? Ay, nako. Talaga, Rick. Uy, nautot si Kuy-Kuy. Happy family po talaga, wala po akong masabi. Happy family po talaga. Happy family po talaga, wala akong masabi. Wala kang masabi. Tapos sasabihin mo, ang ano namin, ang babait sa harap ng camera pag talikod. Plastic ka pala, Rick, aningat. Diba? Sabi mo, ang happy family, plastic ka. Kung hindi mo pala happy yung family ng kabisnes, plastic ka pala. Bakit mo sinasabi rito? O, diba? Plastic ka, Rick. Plastic ka. You are so plastic, boy. Plastic. Napaka-plastic mga kabisnes. Tsaka, kung pwede nga lang po lagi ako nandito kaso medyo may work po kasi kaya kung kailan lang po ako pwede, pumupunta po ako dito. So, kakain na po kami. Thank you po. Bye-bye. Resulta ng iyong luto, matikman ng kagwang, family ka
ka-business. At saka syempre makita doon sa sa vlog mo rin. Ayun mga aning-aning. Doon nagsimula yung aning-aning. Ka-aning-aning. May aning nga siya sa utak. Aning-aning. Char. Mga guys. Hello, Papa Dins. Mga guys, si Boss Rick po ay nagmalasakit na naman po kami. Ayun yun ang akala namin, pagmamalasakit. Hindi namin alam na pagdating pala ng panahon, isusumbat niya pala yung sinasabi ng ka-business na pagmamalasakit niyang pagpapakain ng pansit. Kung ano yung mga pinapakain at dinadala niya sa ka-business. Hindi namin nakakalain na ang buong akala ng lahat is pagmamalasakit. Yun pala, isusumbat pagdating ng tamang panahon. At isinumbat niya na nga yun, mga ka-business. No? Isinumbat niya. Hindi natin mapapahindian kasi itsurang pa lang ay napaka-yummy. Yummy. So, ayun nagluto po siya mga guys ng ito daw po yung kakainin namin ni Mrs. Ka-Business. O, bawal sa ito. Pero may adobo naman. May pambawi. May adobo pa pala. Mga guys, mga kapapi, patuloy natin supportahan si Boss Rick Aningat. Ayan, syempre ganun din kay Kalingap James. Kalingap James, namimiss ka namin dito. Sana nandito ka. Pero naintindihan namin dahil sa meron ka rin obligasyon dyan sa Japan. Diba? Pinopromote nga pati si Kalingap James eh. So, parang walay lang, no, yung ginagawa ni Rick Aningat. Kung paano siya, di ba mga ka-business, kitang-kita niyo kung paano siya sinusuportahan ni ka-business sa ginagawa niyang pagbablog. Lalong-lalo na pag nandoon sa ka-business house. Di ba? Hindi nagkulang ng suporta si ka-business sa kanya. Yun ang totoo. Hindi nagkulang. Dito ka, mas riot to. Meron pa ito mga ka-business. Ito yung last clip na nakuha ko eh. Wait lang. Just to lang mga ka-business, para ipaalala lang. Yan sa oras niya. At dahil nga sa masarap, meron siyang reward sa akin. Meron siyang 2,000 pesos. Di ba? Nagluto lang ng pansit, may 2,000 na siya. So, ano yung sinasabi mo, Rick Aningat, na mas malaki ang naitulong mo sa amin, sa ka-business official, kaysa sa naitulong sa'yo ni ka-business. Nagluto ka nga lang ng pansit, may 2,000 ka na. Di ba? So, saan doon yung pagtulong mo sa amin? Dahil lang napakain mo kami ng ganun-ganun? Pagtulong na ba yon? Talaga ba, Rick Aningat? Di ba? Parang sa'yo. Magagamit mo yan pang bira, boss. Yan. Makikita nyo po ito kung saan to mapupunta. Mga kapapi, mga ka-business, makikita nyo po ito kung saan to pupunta. Thank you natin sa boss. Thank you sa Family Ka-Business at maraming salamat at tinatanggap nyo ako dito bilang kapamilya. Di ba? Ikaw na mismo nagsabi. Nagpapasalamat ka dahil tinanggap ka namin bilang kapamilya. Hindi mo man lang naisip yun. Sa'yo na mismo nang galing eh. Kinain mo lang lahat ng salita mo. Lahat ng mga mo eh. Diba? Nagpapasalamat ka dahil tinanggap ka bilang kapamilya. Tapos kami tatraydorin mo. Yung pamilyang tumanggap sa'yo bilang kapamilya ay winalang hiya mo. Diba Rick? Winalang hiya mo. Trinaydor mo, sinaktan mo, damdamin ni ate, ni kuya, sinaktan mo at ng kanyang mga anak. At lahat kami sinaktan mo. Dahil sa pangwawalang hiya mo sa amin. Diba? Yun ang totoo eh, mga ka-business. Yun ang totoo. Wala eh. Lumabas din ang katotohanan eh. Diba? Binalikan ko lang naman kung paano siya nagsimula, kung paano niya yun ang ka-business noon.
na hindi namin in-expect na lahat ng ito ay mangyayari sa ngayon, sa kasalukuyan. Yun, wag po kayong mag-aalala na, mga kapapi, wag po kayong mag-aalala. Hindi ko po sisirayan yung tiwala nyo kasi nag-subscribe kayo sa akin. Promise, ingatan ko po yun. Sa likod lang po nila ako. Oh, di ba? Yung pagtitiwala, wala na Rick eh. Yung pagtitiwala sa'yo, buong buo. Buong buo kang pinagkatiwalaan, pati ng mga anak nila ate at kuya. Pero anong ginawa mo? Di ba? Anong ginawa mo? Sinira lang yun. Ha? Sinira lang din yun. Sinira nga niya. Yun nga yun pa eh. Yung sobrang laking tiwala, no? Sinira niya lang, mga ka-business. Inano niya lang. Yung parang binaliwala niya lang. Sa ilang beses na siyang nakanahan ni Kuya sa voice message niya. Like, kung talagang wala kang Kasalanan. punta ka rito sa bahay, mag-usap tayo. Walang mangyayari sa'yo dito. Kasi sagot niya yun. Sagutin ko walang mangyayari sa'yo dito sa loob ng ka-business family. Business house. Sa business house. Pero anong ginawa niya? Binaliwala. Hindi siya nagpakita kasi alam niya sa sarili niya. Guilty siya. Kasi kung hindi ka guilty rin kaningat, nagbigay ng assurance sa'yo si ka-business. Si ate, nag-voice message. Si kuya, paulit-ulit. Kasi kung wala siyang kasalanan, yung natanggap niyang pagmumura sa aming mga kagwang, yun pwede na siyang pumunta agad sa ka-business family. House. Yun ay kung kilala niya talaga tayo. Diba? Yung wala siyang kasalanan. Hindi mga ka-business eh. Ang nangyari kasi, ang sinasabi niya, pinagbantaan siya. Natakot para sa buhay niya. Kung kilala mo ang mga kagwang, alam mong hindi kayang gawin na anuhin yung buhay mo. Diba? Dadala kami ng galit na pinagmumura ka namin. Pero wala kaming planong patayin ka or anuman. Wala sa isip namin. Walang pagbabanta doon. Utak mo lang yun. Sariling ano mo lang yun. Imagination mo lang yun. Oo. Ilusyon mo lang yun. Na pinagbantaan ka. Kasi alam mo sa sarili mo, may mali ka. Kasi kahit nagmura kami ng ganon sa'yo, isa ako dun eh, pero chat lang yun sa akin. Alam mo yun, kahit minura ka namin, wala kaming planong saktan ka, hindi naman kami ganon, mga ka-business. Ayan, pasensya na mga ka-business kasi may ano lang. Ayun na nga, ayan, alam mo yan eh, alam mo sa sarili mo. Ikaw mismo alam mo sa sarili mo kung paano ka tinanggap nila kuya at ate. Hindi lang namin in-expect na ganito yung igaganti mo sa lahat ng kabutihang ginawa sa'yo. Kahit pamilya mo, alam mo yan eh. Kahit pamilya mo, pag pumupunta kayo doon, di ba kung paano kayo asikasuhin nila ate, nila kuya, yung mga anak mo. Hindi naman sa dinadamay mga kabis, hindi ko dinadamay ha. Sa akin lang gusto ko lang ipaano kay Rick Aningat, kung paano ba sila, ano ba yun pa? Yung parang, tulog si Bay. Yung pa, di ba yung pamilya niya pag pumupunta doon? Kung paano, asikasuhin. Pinakitunguhan yun, tamang term doon. Pinakitunguhan. Yun lang naman, Rick eh. Di ba? Tapos, yung dahil lang doon sa pagmumura namin, is binaliwala mo lahat ng yun. Siyempre, tao eh, nagala ng galit eh. Ayoko pala. Diba? Nagadala ng galit eh. Wala. Ganun talaga. Pero, sana, kami, naggawa namin ng magpakumbaba. Sana ikaw rin, nagawa mo rin sana magpakumbaba. Pero napakataas mo, Rick. To the highest level din yung kataasan mo. Na para bang feeling mo, ang taas-taas mo na. No? Samantala kung tutuusin, wala ka sa kinalalagyan mo bilang vlogger. Hindi aabot ng 14,000 yung subscribers mo kung hindi dahil kay ka-business. Diba? So, ito pa, makinggan pa natin ito mga ka-business. Meron pa to eh. Lagi sa likod. Sabi nga po ni ka-business eh, nangarap ka, sama mo naman ako. Yun ang gusto ni Kuya. Kahit naman sa amin eh. Pag nangarap kayo, kasama kami. Kasi nung nangarap kami, sabi ni Kuya, nung nangarap kami, kasama kayo eh.
So, dapat, kung nangarap ka, sana kasama kami sa pangarap mo na yun. Yun lang, ganun lang kasimple si ka-business. Dito nyo kasi maano mga ka-business dito nyo masusubaybayan kung paano ba si Rick Aningat nagsimula. Kung paano ba siya pinakitunguhan or pinakisamahan ng lahat. Mga ka-business na, alam niyo yun na gusto ni Kuya na sa pangarap ni Rick Aningat na umangat, na sana kasama rin ang ka-business sa pangarap niya na yun. Kasi ang ka-business noon is nangarap, simula nung naging parte siya, is ano na rin siya kasama na rin siya dun sa pangarap na yun. Diba? Kaya sana lang, maalala mong lahat ng Rick Aningat. Ito'y pagbabalik tanaw. Pagbabalik tanaw pala ang tawag rito. Pagbabalik tanaw. Makaalala ka man lang sana. Diba? Sa sunod natin, hindi natin itong si Okray kung paano rin yung nagsimula yung babaeng di na yan, mga ka-business. Tuloy natin. Kasama po sila. So, yun naman pala kasama naman pala sila Kasama naman pala kami sa pangarap mo Diba? Ito yung pinangalandakan mo noon, Rick Aningat. Galing mismo sa bibig mo. Pero sa kanya, kasama palang lulukuhin. Yun pala, lolokohin lang pala, kasama lang palang lolokohin. Pagmukaing tanga. Yun pala yun, ang purpose mo. Hindi pala kasama sa pangarap, kundi kasama para ibagsak. Yun pala ang gusto mo, ibagsak. Hindi pangarap na tumaas or umangat, kundi ibagsak ang ka-business. Di ba, Rick? Aminin mo man o hindi, yun ang totoo. hindi po mawawala yun. Baka sa susunod, malay nyo, may outing na, alam nyo na, kasama ako. Honestly, ilang beses na rin to siyang inano mga ka-business Ilang beses na to siyang niyaya. Inalok. Oo. Kasama ang kanyang pamilya. May mga outing tapos na tumangtangi siya kasi nga may trabaho, kakalib niya lang, ganun. Iniintindi naman nila kuya, pero ilang beses na yan mga kabisnes na talagang inanuhan siya. Kasi nga pamilya At masaya kasi sila kuya, honestly. Honestly, masaya kasi si kuya na kasama siya. Enjoy naman din kasi talaga kasama si Rick. Hindi naman namin na ipagkakaila yun. Kasi nga ganun. Parang bakla. Di ba pa? Parang bakla lang. Kung makipag-usap. It's just nakakatuwa naman sana. Kaya lang, di namin nakalain na yung pagkakaganon niya pala na pagiging ganon. Yun pala ang maghatid ng dilubyo or problema sa ka-business family. Di namin nakalain yung mga ka-business. Sino bang taong mag-aakala na pinakain ka na lahat-lahat, pinagkatiwalaan ka na lahat-lahat, pero tutuklawin ka pala. Tutuklawin ka pa rin pala. Oo, dahil may trabaho, maglilib ako syempre. Sige, kain na. Kain na po muna. Okay. Sige, kain po tayo. Kain na Ninong. Or Ninong yan. Ninong. O nga pala, no? Pero makikita nyo soon yung shoot. Okay. Pag binabanggit na Ninong kalamin sa... Yan yung lagi niya pinagmamalaki yung pagsushoot niya. Ito yan, isa yan Ito na yan Kinabukasan, ito na yun Sinasabi niyang shoot. Diba? Yan yung lagi niya pinagmamalaki sa mga sponsors na yung magagandang kuha kahit na, diba? Tingnan nyo. Napanood nyo ba yung vlog ni Boss Wakiwak? Ano sabi doon ni Boss Wakiwak? Pinagmamalaki ni Rick Aningat yung shoot doon sa bundok. Mas maganda daw yung shoot. Yung magandang shoot doon is sa kanya. Siya ang kumuha. Hambog, di ba? Ganyan yan siya mga ka-business. Maganon siya na may kasamang, alam niyo yung parang binubuhat niya yung sarili niyang bangko. Ganon yun siya. Bagay nga pala talaga sila ni maging kasangga ni Okray. Kasi pareho silang nagbubuhat ng sariling bangko. Silang tatlo. Kahit si Clarissa, di ba?
Binubuhat ang sariling bangko. Ganun sila. Kaya pala magkakasundo kayong tatlo. Pero, magkakawatak-watak din kayo. Tandaan mo yan, Rick Aningat. Hindi yan pambabanta, ha? Tandaan mo lang yan na kayong tatlo ang mag-aaway-away. Naisahan na nga niya si Ukray. Oo nga, naisahan niya na nga si Ukray. Nasama na nga niya si Demanda. Oo. Ito si Okray din walang utak eh, no? Talagang walang utak mga ka-business. Hindi niya... Kasama siya nga pinakasuhan. Hindi, alam naman niya eh. Alam naman niya mga ka-business na nakasama siya dun sa kaso. Alam niya yun. Nagsasalida pa ang sa karage. Gung-gung ka talaga sa karage. Alam niya yun mga ka-business. Imagine niyo kasama siya dun sa kinakasuhan. Eh di ba nga nag-motion? Eh kasama pa rin siya dun. Naisahan ka lang, Okray, at napaka mo talaga, napaka wala mong utak. 'Di ba? Imaginein mo 'yon. Alam mo bang pabagsak ka na? Hindi ka man lang sinasawata ni Rick. 'Di ba? Marami kang alam, Rick, sa batas, 'di ba? Lagi mo 'yang pinangangalandakan, marami kang alam sa batas. Kaya pala siya nanahimik. Yung pala, inasikaso na lang pala niya yung kaso patungkol kay Kuya. At saka hindi pa. Ang ano ko doon, hindi niya sinasawata si Okray sa mga pinagsasabi kasi alam niya na kahit magkaso si Okray, mas malaki ang laban ng kabisnes sa way ng pananalita ni Okray. Yung kaibigan mo, hinahayaan ka lang. Hindi ka man lang sinabihan na, huwag mong sabihin yan kasi yan ay foul or ano. Maraming alam sa batas yan. At may nadiscovery pa ako mga kabisnes eh. Sinearch ko kasi ang pangalan ni Rick Aningat. Ako hindi naman ako sure ha. This is just my syempre kailangan din natin mag-research. Yung name niya sa mga board passer ng engineer. Hindi ko lang sure kung totoo, pero hindi not found yung name niya sa pagiging engineer. Not found. I don't know why, pero hindi natin alam. Ako, hindi ako sigurado sa bagay na yan. Paalala ko lang, hindi ako sigurado sa bagay na yan. Pero nag-try lang din naman ako i-search, just for my ano lang din. Pero yun talaga, hindi talaga lumalabas mga kabisnes eh. Hindi ko alam kung bakit. Or kung nakapasa man siya, may proof naman siya man nakapasa siya, edi good. Sa akin is nag-search lang naman ako sa ng bar exam. Bar ba? Ano ba yun? Ano ba yung search ko nung nakaraan? PRC. Hindi pala bar. PRC pala. PRC. Sorry for my word. Mali. PRC. Sinearch ko yung name niya dito. Wala mga kabisnes eh. Hindi ko not found talaga. Sorry. Pero hindi yan sure. Okay? This is just in my in my research. In my research. Just to lang baga. So, next mga kabisnes. Ano ba yan? Ay mapindot. Wait lang ay nag-ads mga kabisnes eh. Sinasabi mo, mo nga, no? Diba? Alam mo yan, Rick Aningat, kung paano pag nagkakainan. Yun na yung huli mga kabisnes, no? Ito, hindi dahil sa sinisiraan ko talaga si Rick Aningat, ha? Hindi. Walang ganong pangyayari mga kabisnes. Hindi. Ito, binagbabasihan ko lang yung mga naging gawi niya. Naging gawi niya sa, sa ka-business house. Dati. So, sana lang, Rick Aningat, ito, ko na lang sa'yo. Sana baga, try mo kayang panoorin lahat ng mga old videos mo. No? Kung paano naging masaya ka sa piling ng kabisnes, tapos ngayon sasabihin mo, mabuti lang kami sa harap ng camera. So, ikaw na ang mabuti. Kami na masama. Diba? Sabi niya kasi, mabuti lang daw kami sa harap ng camera, tapos sa off-cam.
ang mga ugali, sabi niya. Langya ka, Rick. Paano ka ba namin pinakitaan noon? Hindi ba't kahit ano sabihin mo patungkol kila kuya, wala. Wala ka narinig sa amin. Di ba? Ang ka-business family ay hindi sila yung klaseng tao na hindi sila nagtanim ng sama. Oo, hindi yung ganyan sila ate at kuya. Ang gusto nila ate at kuya, yung payapa lang ang pamumuhay ang bawat isa na membro ng ka-business family. Sa kay Rick Anigat kasi siya ng inggit sa puso. Tinanim mo sa puso mo yung pagiging inggitero mo. Kasi kung Inggit. kung hindi kami hinubog ni Kuya, yung pinakita kami ni Kuya ng ganong kalaking halaga ng pera. 4 million yun, di ba pa? 4 Ay, hindi. Iba pa yung sa inyo sa pagbili ng sasakyan, di ba? Pagbili pa lang sa sasakyan. Pinahawak sa amin ni Kuya. Kasi si Kuya nga transparent sa amin. Magkano yun pa? Nawakan nyo nun? 2 million. Pinahawak sa amin. Sa amin naman, yung Nika is 4 point something million. Tapos, sabi ni Kuya, mga kagwangs, pinahawak ko yan sa inyo. Hindi yung pinagmayabang ko sa inyo na baka pagdating ng panahon ay isa na rin kayong YouTuber at umangat kayo na mas mahigitan pa ako ay iyon ay ikakatuwa ko. Kasi kayo ang kuruna namin eh. Ayaw ko yung pagdating ng araw na hindi nyo kayang i-handle. Kasi totoo po mga ka-business na kayang baguhin ang ugali ng isang tao nang dahil sa pera kung hindi mo kayang i-handle yan. Kaya doon kami hinubog ni Kuya. So ang pakiramdam namin, masarap sa pakiramdam eh kasi biruin mo hawak ka lang ng pera na ganun laking halaga. Tapos mag-ano ka sa sarili mo, inggit ka. Bago ka mag-inggit sa sarili mo, sikapan mo abutin ang pangarap mo na hindi dahil sa nag-abrabyado ka ng tao, nagasa ka ng kapwa mo tao, wag. Kunin mo sa mabuting paraan. Opo. Kasi kung tutuusin naman, wala namang masamang tinapay sa iyong kabisnes. Kung hindi lang talaga namin nalaman yun, hindi namin sinabi yun or ginawa yung lahat ng yun, just for the content, sisirain ba namin yung pagsasamahan natin dahil lang sa yung sinasabi mong content? At saka hindi ka sikat, Rick, hindi ka ganun kasikat para gawin namin sa iyo yun. At walang ganoong walang ganoong pag-uugali ang ka-business na yung kasama namin sisirain. No. Walang ganun. Yun ang ayaw ni Kuya. Pinakahit ni Kuya ang ganun ang kasamahan na. Tapos sasabihin niya na panapo na content. Puri-puri sa kabila, tapos yung ibang kapatid mong kagwang ay nasagasaan mo na. Ikaw, pangit yun. Huwag sanang ganun, Rick, kasi walang ganun eh. Tapos kami nga, nakahawak ako ng 4 million point something. Kami ni Nika, kami nagbilang mismo. Ganon yung pagtitiwala. Imagine niyo yun ha. Ganon yung pagtitiwala ni ka-business sa amin na kahit yung... Wala pang CCTV yun. Oo. Ganon. Imagine niyo yun mga ka-business. Saan ka makakakita ng ganon? Ibang tao yun. Hindi kami kadugo ha. Hindi kami kadugo. Kasi may tiwala si Kuya sa amin. Saka kami, may tiwala din kami sa kanila. Ganon. Kaya nga lang ikaw. Hindi naman yan madamot eh. Ikaw, Rick, hindi namin alam kung saan ka nagmana. Char! Hindi namin alam talaga kung ano yung pinaka-purpose mo na bakit mo ginawa yan sa aming lahat. Talaga. Hindi namin alam. Bok, binuin mo, isa-isahin mo kausapin ng membro ng ka-business family. Tapos wala kang kaalam-alam. Yun pala ay nakarecord. Hindi isa-isa mong anuhin. Kausapin ng ka-business family. Tapos yun pala, may recording ka. May ano bang plano mo, anong intention mo, ba't may record ka, nagre-record ka, sino bang nag-utos sa'yo? Siyempre, kung ikaw ba naman, tao kang napuno-puno ng inggit, talagang gano'n ang gagawin mo. Yun ang hindi mo matanggap sa sarili mo. Yun ang hindi mo kayang anuhin sa sarili mo. So, yun lang naman mga ka-business. Hindi ko naman po layunin na siraan si Rick. Okay? Kaya bang nanira sa akin? Oo. Wala kaming ganong layunin. Ang sa amin lang, gusto ko lang ipamukha mismo sa kanya. Saan ka ba nagsimula? Paano ka ba pre-promote di ka business? Na sana man lang yung mga bagay na yun maalala mo. Diba? Kasi,
alam niyo mga kabisnes, kung mababasa niyo lang talaga yung lahat ng mga screenshots ko kung paano niya, kung ano yung mga sinasabi niya against kabisnes, parang hindi ko lubos, parang bang, hindi ko ano bang tamang term doon? Hindi ko talaga lubos maisip na, paano ba pinakita sa kanya ni kabisnes? Diba? Yung nababasa kong comment niya mga kabisnes, grabe. As in talaga. Doon siya nagpapaliwanag sa comment section niya. Comment section. Siya lang ang sumasagot. Tumatahol. Kaya bakla. Kaya nga sinasabi ko, bakla. Saan ba? Tapos ang dami nyo pa ngayong dami account. Sa tingin nyo ba, wait lang pa. Sa tingin nyo ba yung mga dami account nyo? Hindi namin alam at hindi namin kayo kilala. O, tingnan nyo yung Violet. Kilala kita, girl. Kilala kita. Kaya wag ako. Hindi mo ako maluloko sa ganun. Hindi ako. Lokohin mo na si Okray, si Clarissa gamit ang dami account, pero ako hindi mo maluloko, girl. Diba? Bakit hindi mo sawatahin yung ano mo? Diba? Wala. Nga kayo. Yun kasi ang wala sila. Yun ang wala sa kanilang sarili. Yun sa ang ka-business family. Kung anong tinatamasa ngayon. Yun ang hindi nyo kayang tanggapin. Hindi nyo kayang tanggapin. Si Kuya, kung ano na-achieve ng mga kagwangs niya, natutuwa pa. Sobrang tuwa ni Kuya. Siguro kung ano yung na-achieve mo ngayon, siguro tuwang-tuwa pa si Kuya sa'yo. Kung di lang namin nalaman yung totoo. Kasi kung hindi rin naman talaga nagsalita yung taong yun, ay, hanggang ngayon, tangang-tanga pa rin kami. Yun ang patunay na may Diyos ang na-business family. Kasi, hindi naman magtatagal ang tao sa ka-business family kung ibang layunin. Totoo po yun. So, ayan lang po mga ka-business. Ayan ha. Napanood nyo po kung paano nagsimula. Hindi ako ganun kakwela ngayon kasi hindi naman kakwela-kwela itong ni Rick Aningat. Siguro sa pagkakataon na kay Okray kasi talagang si Okray ay nakakatawa. So, yun. Bukas naman yun mga ka-business ang gawin natin yung kay Okray, no? Ito ngayon kasi seryoso kasi itong bagay na to. At talagang kami, nasaktan kami. Hindi naman namin ipinagkakaila yun kasi maging parte siya ng ka-business family. So, yun lang po mga ka-business. God bless po sa ating lahat. Naway, supportahan po natin unang-una yung teleserye pong pinamagataang Panggap. Directed by Papaya. Ka-business. Directed by Ka-business. Siyempre, sa ano na rin po, sa ano ba tawag doon yung, syempre yung, hindi po magagawa yun or kung wala po sa katang-isip ni Boss Dave. At saka syempre, ng staff ng Ka-business Official. No? Tapos, supportan po natin unang-una, Ka-business Family, Ka-business Official, Ka-business Family, Papa Dins TV, syempre ang channel ng mga kagwangs, mga Ka-business. At syempre, Vera and Lito Official. So, yun lang po na mga ka-business. God bless po sa ating lahat. At thank you nga pala kay Darrell. Dito sa bango pa, oh. Binigay niyang melatonin, nighttime beauty, melatonin with collagen and hyaluronic acid, strawberry flavor, food supplement. Ano po to? Parang pampatulog ni Bay. Wala no? Wala nito. Iinumin mo yan para antukin ka. Tapos ka na kumain, di ba? Pero mamaya na. Ito po ang iinumin mamaya ni Bay para makatulog po siya ng madali. Tapos pabili na lang tayo bukas ng gatas. Yung gatas na lang mga ka-business para naman sa kanyang para mabilis din po siya makatulog. So ayun na po. God bless po sa ating lahat mga ka-business. We love you all po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Again, thank you po sa lahat ng viewers. Silent viewers, subscribers, syempre po sa aming mga butihing sponsors. Thank you po pala kay Ma'am Jet, Ma'am Sophie, Sir JB, sa lahat po ng sponsors ng Ka-business Official at sa aming lahat. Diyos na po ang balang magsukli sa lahat ng kabutihan niyo pong pinagkaloob sa amin. God bless po sa ating lahat mga ka-business. At binabanat lang po tayo. Pasensya na. Bukas naman yung kakalugan
Pagising ko, yun ang uunahin ko mga ka-business. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business, ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo
Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!